Tinawag silang mga barbaro ng kasaysayan. Pero paano kung sila ang dahilan ng pagbagsak ng mga imperyo? Bago pa ang mga kaharian, may mga taong isinilang sa gubat, niyebe at digmaan. Hindi sila ipinanganak na marahas. Hinubog sila ng gutom at kaligtasan. Sa mundong walang awa, ang lakas ang tanging batas. Para sa kanila, ang digmaan ay hindi kaguluhan. Ito ay pamumuhay. At nang dumating sila, nagsimulang matakot ang buong mundo. Nang unang nagtagpo ang mga barbaro at imperyo, nagsimula ang digmaang magpapabago sa Europa. Hindi naging matapang ang mga barbaro dahil sila'y yumaman. Hindi dahil lumakas ang kanilang sandata o dumami ang kanilang hukbo. Naging matapang sila dahil nakita nilang naghihirap na ang Rome. Nakita nilang ang dating imperyong kinatatakutan ng mundo ay unti-unti nang nanghihina. Nang bumagsak ang ekonomiya, bumagsak ang tiwala sa pera. At nang bumagsak ang pera, bumagsak ang kakayahan ng imperyo na magtanggol sa sarili. Hindi na kayang pasahuran ang mga sundalo. Hindi na kayang bantayan ang mga hangganan. At nang bumagsak ang hukbo, nawala ang takot sa imperyo. Sa sandaling iyon, naunawaan ng mga barbaro ang isang katotohanan. Ang Rome ay hindi na Diyos ng digmaan. Isa na lamang itong imperyong naghihingalo. Unti-unting hinahalo ng Rome ang pilak sa tanso sa kanilang coins. Kaya bumagsak ang tunay na halaga nito. Dahil dito, tumaas ang presyo ng pagkain at buwis at humina ang loob ng mga sundalo at mamamayan. Ang pagbagsak ng pera at ekonomiya ng Rome ang dahilan kung bakit nagkaroon ng lakas ng loob ang mga barbaro lusubin ang imperyo. Ang matitibay na pader ay hindi sapat laban sa galit ng mga mandirigma. Bawat laban ay nagiiwan ng aral at mas maraming bangkay. Hindi hari ang namumuno sa kanila, kundi ang pinakamalakas at pinakamatapang. Para sa barbaro, ang takot ay sandatang mas mabagsik kaysa bakal. Habang natutulog ang imperyo, gising ang kanilang mga kaaway. Unti-unting nabasag ang imahe ng pagiging hindi matatalo. Ang kaguluhan ang kanilang lakas, at ito ang kahinaan ng imperyo. Sa katahimikan matapos ang digmaan, doon nasusulat ang tunay na kasaysayan. Hindi sila sinakop sa isang araw, unti-unti silang gumuho. Ang mga maninira ng imperyo ay naging tagapagtatag ng mga kaharian. Tinawag silang barbaro ng mga sumulat ng kasaysayan. Habang bumabagsak ang imperyo, natututo ang mga barbaro mula sa kanilang kaaway. Hindi lahat ng laban ay dinadaan sa espada. May ilan na sa kasunduan. Ang dating maninira, ngayon ay naninirahan sa mga lungsod ng imperyo. Nagsimulang maghalo ang dugo, kultura at wika. Unti-unting nabura ang dating mundo at may bagong isinilang. Ang mga Goth, Frank at Lombard ay nag-iwan ng bakas sa Europa. Mula tribo, sila ay naging mga hari. Ang lakas ay sinamahan ng batas, kahit ito'y marahas. Dumating ang relihiyon, dala ang bagong paniniwala. Unti-unting napalitan ang mga Diyos ng espada. Ngunit ang tunay na kaaway minsan ay kapwa barbaro. Ang digmaan ay hindi nawala, nagpalit lamang ng anyo. Pumasok ang Europa sa panahong tinawag na madilim. Ang dakilang imperyo ay naging alaala na lamang. Mula sa barbaro, isinilang ang mandirigmang medieval. Ang kanilang estilo ng pakikipaglaban ay nagbago, ngunit hindi ang tapang. Ang mga kampo ay naging mga kaharian. Hanggang ngayon, dala pa rin natin ang kanilang pamana. Ngunit ang kasaysayan ay isinulat ng kanilang mga kaaway. Kaya tinawag silang barbaro, kahit sila ang nagwagi. Sila ay mga mandirigma, hindi mga halimaw. Ang kanilang sigaw ay bumago sa direksyon ng mundo. Sa bawat dugong dumanak, may kasaysayang isinilang. Hindi sila nawala, nagbago lamang.
Ang Europa ngayon ay bunga ng kanilang mga hakbang. Walang barbaro kung walang imperyo. Ang tinawag mong mabangis, ang siyang nagpatuloy ng mundo. Ang kasaysayan ay hindi patas, pero ito'y totoo. Kung gusto mo ang ganitong klaseng kwento, sundan ang pahinang ito para sa mas malalim na kasaysayan.